Kapag wala ka kasing ultimate facts, ang ginagawa, fishing expedition. Ibig sabihin, witch hunt. Naghahanap sila ng ebidensya dahil in the first place, wala silang ebidensya. Kaya ngayon, gumagawa sila ng mini trial kung sino-sino ang inimbitahan nila, kung ano-ano mga dokumento ang iniimbitahan nila, ang gusto nilang kunin. So, gusto niyang kasuhan yung mga naghahanap kay BBM at nagtatanong ng kanyang kalusugan, BBM, kasuhan mo ako, nasaan ka na? Meron ka bang sakit? Bakit hindi ka nagpapakita at bakit hindi ka nagtatrabaho? Yung pangako mo sa buong Pilipinas noon, yung pangako mo sa mga Ilocano, sa mga Pilipino, nababawiin mo ang ating karangalan. Wala kang ibang ginawa kundi magnakaw. Ngayon lugmok na lugmok tayo. Wala tayong ka-pride-pride. Kung meron tayong dapat i-impeach ngayon, dapat siya yun. Dahil garapalan niyang violate ang Constitution. Isang basis ng impeachment ay culpable violation ng Constitution. Sabi ng Constitution, bawal mong galawin ang pera hanggat hindi dumadaan sa maayos na appropriation. Po sa inyong lahat, nandito si Attorney Harold Respicio mula sa Sonil North para suportahan ang ating kasama, best friend, Congressman Lian Leviste, mga taga Batangas, para mag-rally dito sa Liwasang Bonifacio at manawagan sa gobyerno ni BBM na sa wakas, sir, magtrabaho ka na at ang pwede mong gawin ay tanggalin na ang VAT at ang excise tax. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, ang ginagawa nyo lamang at inaatupag ninyo ay nakawin ang perang kinokolekta ninyo mula sa aming mga buwis at pinapersecute ninyo si Sara Duterte. Pwede ba ngayong panahon ng krisis, tama na muna ang pangaharas sa inyong mga kalaban, tama na muna ang inyong pamumulitika at magtrabaho naman kayo. Pansinin ninyo ang kahirapan ng ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Sir, patungkol sa impeachment ni Vice President Sara, anong masasabi mo doon sa mga petisyon na ipinail sa Supreme Court? Ano yung mga petition na pinay? Unang-una, yung pag-question ng legalidad ng proseso. At ang pangalawa, yung mini trial na ginagawa nila. Ngayon, tatlo na po yung petition actually. Una yung kay Attorney Vic Rodriguez, Attorney Torion, pangalawa ang kampo ni Bibi Sara, at pangatlo yung mga Bangsamoro. At ang sinasabi ngayon ng House of Representatives, pagdating ng 14, kung walang ilalabas na TRO ang Supreme Court, itutuloy daw po nila yung impeachment trial ni Vice President Sara. Pwede po ba yun? Mali ang ginagawa ng House of Representatives ngayon, yung Committee on Justice. Kung mapapansin ninyo, doon sa question ng substance ng ating mga allegations, doon sa complaint. Ang sabi doon sa House rules ng impeachment, dapat ultimate facts para makapag-establish ng cause of action, ng basis para ma-impeach si VP Sara. So ano mga basis? Betrayal of public trust, graft and corruption, whatever. Pero dapat linay out nila yung elements ng crime at dapat linay out din nila yung ultimate facts para magkaroon ng sinasabing sufficient in substance, dahil yun yung required ng ating batas. Kapag hindi mo sinunod yun, grave abuse of discretion yun ng Committee on Justice. Hindi mo pwedeng sabihin na political process ito, dahil requirement ng batas na doon sa complaint mo, kompleto yung allegation mo ng iyong ultimate facts. Kaya doon sa ating mga complaint, walang kalaman-laman, hindi po ba? Kapag walang kalaman-laman, walang ultimate facts, ibig sabihin, wala kang basis para sabihin na sufficient in substance yung kanilang mga complaint. At ang Supreme Court, pwede niyang pansinin yon at sabihin niyang grave abuse of discretion ang ginawa ninyong pagboto at pagpasa ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero ano ang ginagawa nila ngayon? Kapag wala ka kasing ultimate facts, ang ginagawa, fishing expedition. Ibig sabihin, witch hunt. Naghahanap sila ng ebidensya dahil in the first place, wala silang ebidensya. Kaya ngayon, gumagawa sila ng mini trial kung sino-sino ang inimbitahan nila, kung ano-ano mga dokumento ang iniimbitahan nila, ang gusto nilang kunin. Ano na ang nangyari sa ating mga karapatan bilang normal na Pilipino? Ang ating karapatan sa ating pribasiya, ang ating karapatan na pamunuan ng maayos ng mga leader ng ating lipunan. Paano na ang ating karapatan at ang ating mandato na pamunuan tayo ni VP Sara? Bakit ninyo binabaliwala ang rules, ang mga batas ng ating Committee on Justice sa House of Representatives? Binabaliwala ninyo dahil gusto nyo lamang siya i-impeach? Bakit gusto nyo siya i-impeach? Para hindi siya makatakbo bilang presidente sa 2028? Pero tanungin mo, ang buong Pilipinas, sino ang gusto nilang maging presidente sa 2028? Si VP Sara. Ibig sabihin ba, BBM, mga tao sa Senado at House of Representatives, gusto ninyong ipagkait sa bawat Pilipino ang gusto nilang maging leader, ang kanilang karapatan na mamili ng kanilang sariling leader? Bakit ganyan? Dahil babayad kayong lahat. Lahat ng ibinayad sa inyo ay pera yan ng taong bayan. Dapat ibalik nyo sa kanila, pagsilbihan nyo sila at sundin nyo kung ang
kung ano ang kanilang ninanais. Ang pinakapangit na pwede ninyong gawin ay ninakaw nyo na nga ang kanilang pera, hindi nyo pa sila pababayaan na mamili ng kanilang susunod na Pangulo. Kaya imbes na impeachment ni VP Sara ang inaatupag ninyo, atupagin ninyo ang pag-address ninyo ng krisis na ating sinasuffer ngayon sa ating bansa. Sir, regarding naman po kay BBM, sir, gusto nila kasuhan ngayon yung mga taong nagtatanong, naghahanap kay BBM at gusto isapubliko sana yung tunay na kalusugan ni BBM. Bilang isang abogado, pwede po ba kasuhan ng Malacanang, ng kanyang mga alipores yung mga taong nagtatanong tungkol sa kalusugan ni BBM? So gusto niyang kasuhan yung mga naghahanap kay BBM at nagtatanong ng kanyang kalusugan. BBM, kasuhan mo ako! Nasaan ka na? Meron ka bang sakit? Bakit hindi ka nagpapakita at bakit hindi ka nagtatrabaho? Yung pangako mo sa buong Pilipinas noon, yung pangako mo sa mga Ilocano, sa mga Pilipino, nababawiin mo ang ating karangalan. Wala kang ibang ginawa kundi magnakaw. Ngayon lugmok na lugmok tayo. Wala tayong ka-pride-pride. Yung tanging tao na siyang ating hope na ibabalik ang ating pride, ang pamilya Duterte, ayaw mo pang mamuno sa atin. Sayang na sayang, inisquander mo ang pagkakataon para bawiin ang dignidad ng iyong pamilya, ang dignidad ng Pilipino. Ganyan pa ang iyong ginagawa. Napakahina mo talaga. Kung hindi ikaw ang gumagawa niyan, Wes, umalis ka na dyan. Kung hindi ikaw ang gumagawa niyan, bakit mo pinapabayaan yung mga mahihina mong demonyon sa paligid mo na siyang magdikta ng pamamahala dito sa ating Pilipinas? Na hindi naman sila pinili ng mga Pilipino. Kung hindi mo talaga kaya, kung mahina ka talaga, kung nag-a-addict ka talaga at nagda-drugs, or kung may sakit ka talaga, hindi mo na kayang tumayo dyan sa iyong hospital bed, huwag ka nang magtrabaho at ibigay mo na sa rightful holder ng posisyon ng leadership sa bansang Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino ay deserve nila ng isang malakas na leader na mamuno sa kanila at gumagawa ng konkretong aksyon at hindi lamang pagnanakaw ang ginagawa. Sir, last question, sir. Any comment po sa unprogrammed fund na nagkakaroon ng oral argument sa Supreme Court? Unprogrammed funds, illegal yan. Yung Supreme Court meron na siyang jurisprudence noon pa na bawal ang paggamit ng unprogrammed funds kapag walang certification na hindi nagastos, kapag automatic mong ginagamit yung unprogrammed funds na wala man lang savings sa mga ibang mga items, settled na po yan. Pero yun ang ginawa ni BBM nung kanyang sa kasalukuyan niyang administrasyon. Sa katunayan, yun ang pinakamalinaw na basis as a matter of fact ng impeachment. Kung meron tayong dapat i-impeach ngayon, dapat siya yun. Dahil garapalan niyang binayolate ang Constitution. Isang basis ng impeachment ay culpable violation ng Constitution. Sabi ng Constitution, bawal mong galawin ang pera hanggat hindi dumadaan sa maayos na appropriation. Kaya kapag inabuso mo ang proseso ng appropriation, gumamit ka ng unprogrammed funds na hindi namimit yung mga requirements ng saligang batas, yan ay culpable violation of the Constitution. Isama mo pa yung graft and corruption. Dahil ninakaw nila yon, pwedeng ma-impeach si BBM. Kaso nga lang, ano ang ginagawa? Wala! Walang ginagawa para tulungan tayong lahat. Binabaliktad ang House Rules, ang batas, para ma-impeach si VP Sara. Bakit ba galit na galit kayo sa mga Duterte? Bakit galit kayo kay VP Sara? Bakit hindi ninyo hayaan ang taong bayan na siyang humusga sa kapalaran ng pamilya Duterte? Kung sa tingin mo, halimbawa, si President Rodrigo Duterte, sabi ng ilan meron siyang pagkakasala. Eh di bakit hindi mo pabayaan na ang mga institusyon ng Pilipinas ang siyang humusga sa kanya? Manatili siya sa kanyang inang bayan sa mga huling panahon niya kaysa isuko mo siya sa mga dayuhan. Dahil required po yan dun sa Rome Statute, ang charter ng International Criminal Court. Complementarity ang tawag. Ibig sabihin, kapag gumagana ang Supreme Court ng Pilipinas, ang mga democratic institutions ng Pilipinas ay hindi mo pwedeng ipasa sa supranational body ang jurisdiction ng paghusga ng leader ng isang bansa. Pero dahil takot na takot si BBM, bakit ayaw mo siyang litisin dito? Dahil alam mo na hindi mananalo yan, dahil alam mo na ang sentiment ng taong bayan ay nasa kay VP Sara at sa kanyang pamilya. Inutakan mo sila, BBM. Wala kang utang na loob. Napakatanga mo. Dahil hindi ka na nga nagtrabaho, nang away ka pa. At yan ang ikasisira mo. Nagkakasakit ka na nga ngayon eh. Pero isang tanong lang, ayon kaya Boying Rimulya, handa daw siyang ibigay ang salin ni VP Sara sa House of Representatives. Dapat ba, sir? Ang pagbibigay ng salin ay depende
kung required yan ng batas. Dapat niyang i-layout kung na-meet ba ng batas, ng mga requirements ng batas, yung circumstances na naroon ngayon si VP Sara. Pero ang question kasi is, nandito tayo ngayon sa Committee on Justice. Merong legal proceeding. At sabi ng Supreme Court, dapat lahat ng due process ay nasusunod. Ibig sabihin, dapat may ultimate facts na basis ng pag-request mo ng mga dokumento. Hindi ka pwedeng mag-request ng kung ano-anong dokumento para lamang maghanap ng butas. Kung in the first place, wala kang butas. Di ba, may salin din ako eh. Sa tingin mo ba gusto kong isuko yung salin ko? O walang chismisan dyan, di ba? Dapat i-layout mo muna yung ultimate facts that are constituting the crime, and then saka mo ma-justify ang release ng SALN. Bilang abogado, kapag ako ang abogado, hindi ako papayag. Kahit alam kong wala akong tinatago, dahil karapatan ko yun bilang Pilipino, at alam ko naman, at hindi naman tayo naglolokohan dito, dahil ang tanging dahilan lamang nila, kaya gusto nilang ilabas yung SALN, ay para maghanap ng butas at gumawa ng intriga. Kaya't lalong-lalo na kung ganoon ang malinaw na dahilan, wag dapat nating ilabas. Dahil ang nangyayari ay political persecution at ina-undermine nila ang future mandate ng mga Pilipino na mamili ng kanilang future leader. BBM, tinulungan kang maging presidente ng mga Duterte. Tinulungan ka ng buong Pilipinas na maging presidente. Ikaw ang naging pag-asa namin. Pero so far, isa kang napakalaking disappointment. Huwag mong ipagpatuloy ito hanggang 2028. Pabayaan mo na ang taong bayan ang mamili ng kanilang susunod na leader. Huwag masyadong garapalan sa pamumulitika at pagpe-persecute ng mga taong pinagtitripan mo dahil lamang sa sulsul ng mga kaibigan mo na ambisyoso. Si Tambaluslos gusto maging presidente, ang pangit-pangit naman. Puri sana kung buhaya, mukha siyang baboy. Joke lang. Pero wala tayong magagawa. Kaya kung ako yung abogado, hindi ko i-release yung SALN. Well, the bottom line is about sa impeachment ni VP Sara, alam ng buong Pilipino. Alam rin yan ng husgado. Alam yan ng Supreme Court. Na ang tanging dahilan lamang dito ay para i-stymie at i-forestall yung chances at all, gawing zero ang chances na maging presidente ulit ng Pilipinas ang mga Duterte. At yan ay malinaw na pag-undermine ng ating democratic processes sa ating konstitusyon at hindi dapat bayaran. Kaya dahil kung impeachment lamang talaga ang ating pinag-uusapan, moral by moral, ang mas lalong dapat i-impeach ay si BBM dahil mas malinaw ang kanyang mga kasalanan. Pero ang Kongreso ba ay may karapatan bang mag-trial ng impeachment ni VP Sara? Doon sa House of Representatives, walang nakalagay na trial doon. Pero may sinasabing hearing. Pero ang hearing ay dapat base doon sa allegation mo sa complaint. Ang tawag doon kapag nasa fiscal ka, clarificatory hearing. Paglilinaw para makarinig ako kung ano, linawin mo kung ano yung allegation mo. Pero to begin with, kung walang ultimate facts at walang malinaw na, walang allegation, wala kang lilinawin, hindi po ba? Walang sinabing fishing exhibition sa ating rules. Clarificatory hearing. Hearing to clarify the ultimate allegations. Pero kung walang ultimate allegations, illegal ang ginagawa nilang mini trial, kaya illegal kung ano man ang plano nilang gawin para maghanap at magkalkal ng ebidensya na hindi naman prinesenta doon sa complaint. Tama ba yung sinabi ni Rowena Ganzon na mini budol lang ang ginagawa nila, sir? Tama ka dyan, Commissioner Rowena Ganzon. Mini budol! Dahil ang gobyernong ito ay isang napakalaking budol. Sir, regarding naman kay George Erwin Garcia, best friend mo yan eh. Yeah, buddy. Sir, may nag-file ng impeachment sa kanya. Any comments po? It's about time. Pero kung gusto ninyo ng expert witness, I'm so ready. Use me to the fullest extent. Sir, may chance ba na magiging patas ang eleksyon natin? Eh, si Garcia pa rin ang pumilik ng commissioner. Woo! Nervyos ako dyan. Dahil kung ako lang ang susundin ninyo, ayoko na siya maging commissioner. Dahil garapalan ang pagdarayan nitong tao na ito. Hindi tayo naglolokohan. Binayaran. Dinaya yung mga makina. Nanalo yung mga dapat hindi manalo. Namatay lang ang ilaw, natalo na kami. Ang tanong, gusto nyo bang gawin yan kay VP Sara sa 2028? Hindi! Ayun! Kaya mahalaga na tanggalin natin si Commissioner Chairman Georgie Garcia. Salamat sir, thank you po. Thank you so much everyone.